devotion. Yan, basahin ko po sa inyo yung Acts chapter 15 and part of it, my brothers and sisters. Yan. In Acts chapter 15, now, therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear? But we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will. This is the word of God. Praise be to God. We continue in the preaching series entitled Strengthening the Church. No? Last time, pinag-usapan po natin yung maiksing parte ng Book of Acts at maiksing eksena sa buhay ni Apostle Paul. Nang siya po ay pagbabatuhin at akalain na maraming taong bumato sa kanya, siya po ay patay. Nakita natin that mayroong caring disciples who surrounded him, no, my brothers and sisters. At nakita natin si Apostle Paul, nag-endure siya sa kanyang mga hardship sa buhay. At kailangan pala talaga ng mga enduring leaders ng church na susuporta din sa mga tao na nahihirapan sa buhay at sa kanilang pananampalataya. So this time, Acts chapter 15, makakita tayo ng maraming katuruan ng Diyos para ma-obey natin siya. At sa pag-obey natin kay God, ay ma-experience natin siya. Indeed, obedience to God is one of the important elements para ma-experience natin yung Diyos na buhay. Sa spirito at sa katotohanan, we will worship. We'll worship Him. So, paano ba tumibay yung simbahan ng Diyos? Paano ba tumibay yung simbahan ng Diyos na nakatayo dito sa along Quirino Highway in Lagro, Quezon City? I think we can see here that the Word of God is teaching us that we need to guard believers. No, sa pag gumamit tayo ng word guard, no, it means may mga umaatake. May mga nais na gumambala, may nais na sumira o magbigay, mag-inflict ng danger. So we need to guard believers saan? From work-based salvation. Yung salvation na nakabase sa gawa plus pananampalataya. Okay? So, yun yung kailangan nating bantayan sa mga mananampalataya, bawat isa sa atin, matanda sa pananampalataya o bata sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Tingnan natin ha. Acts chapter 15, makita natin dito. Acts chapter 15 verse 5, verse 1 and 5. But some believers who belonged to the party of the Pharisees rose up and said, "It is necessary to circumcise them, tuliin sila, and to order them to keep the law of Moses." Sa Book of Acts, makikita natin na si Apostle Paul, nagtayo siya, ginamit siya ng Diyos upang makapag-establish ng mga mananampalataya. Mababasa rin natin sa book na ito ay siya po ay paikot-ikot at pabalik-balik upang palakasin, pagtibayin, suportahan yung mga batang mananampalataya, specifically yung mga hindi Hudyo. Kapag hindi Hudyo, ang tawag sa kanila ay mga hentil. Ngunit sa pag-iikot at pabalik-balik sa mga lugar na kung saan meron ng mga simbahan, makikita rin natin na may mga taong Hudyo, okay, na gustong gambalain, atakihin, guluhin, sirain yung pananampalataya ng mga batang mananampalataya na ito ng mga hentil. Take note, my brothers and sisters, according to this verse 5, itong mga gumagambala, ito pong mga naninira ng pananampalataya ay hindi lang po sila mga Hudyo na kalaban ni Jesus dati.
naging parte din po sila at tawag sa kanila ay believers. Look at that. But some believers who belong to the party of the Pharisees, mananampalataya sila. Si Luke nagsalita dito o nagsulat dito, mga mananampalataya sila ng Panginoong Hesukristo. Pero, merong isang grupo na patuloy na umi-impluwensya sa kanila. Maniniwala na sila, sabi ni Luke, believer na sila, pero they are belong to the party of the Pharisee. Sila ay nakikinig sa pagtuturo ng mga apostol this time, pero sila din ay bukas tenga sa mga dating mga pagtuturo ng mga Pariseo. So nasa gitna sila ngayon. Blended yung kanilang pananampalataya. No? Blended yung kanila pong mga prinsipyo. Prinsipyo na galing sa Biblia at prinsipyo na galing sa tradisyon. Prinsipyo na galing sa Panginoong Hesukristo at yung prinsipyo na galing sa tao. No? So ito po yung nangyayari dito sa mga believers, no, na gumagambala at naninira sa tamang pananampalataya ng mga taong bago pa lang sa kanilang pagsunod sa Diyos. Ayun po yung problema. No? Tayo po, ikaw at ako, tayo po ay napapalibutan ng iba't ibang klaseng ideologies, di ba? Tayo po ay napapalibutan ng iba't ibang klaseng tao na nanininindigan sa prinsipyo nila at minsan hindi sa prinsipyo ng Diyos. Tayo po ay nais nating maging tapat sa Diyos. Tayo, maaaring sabihin natin, bata pa lang tayo sa pananampalataya, gusto natin mag-grow sa relationship natin kay God, pero na-expose pa rin tayo sa mga tao na iba ang ideologies. At minsan nahihirapan tayo. Ano ba talaga ang totoo? Ano ba talaga ang totoo? Ano ba talaga ang susundin ko? No? Sabi sa church namin, ganito yung pagtuturo. Pero pag pumunta naman ako o nag-search ako sa YouTube o pumunta ako sa ibang church o nakarinig ng ibang mga sermons sa church, hindi Christian church pero mga kulto, parang iba. Nakikinig ako sa pastor ko dito sa church nito, pero pag pumunta ako tingnan nyo ito, my brothers and sisters. Pero pag pumunta naman ako, nag-visit ako sa ibang church, parang iba yung tinuturo, pero ang tawag nila sa kanilang mga sarili ay mga Christians. So we see this kind of problem, my brothers and sisters, in our faith. No? Na, ang sinasabi is this: it is necessary to circumcise them and to order them to keep the law. Ito pa masaklap sa verse 1. Tingnan mo to. But some men came down from Judea and were teaching the brothers, the disciples, the believers in Christ. Ito yung tinuturo nila. Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. No? Dapat tuli ka. No? Dapat sinusunod mo yung mga tradisyon o yung mga sinasabi ni Moses sa kanyang sulat. So ano ba yun? Ito yung mga law of Moses na meron yung mga believers na nai-impluwensyan pa rin ng mga Pariseo on the other side. The verse, kailangan magpatuli ka, kailangan kumain ka ng ganito, ganyan, kailangan mayroon kang hugas kamay bago ka pumasok, hugas paa bago pumasok kailangan nila maghugas ng paa bago pumasok ng isang bahay. No, kailangan yung mga festivals and holidays, ang daming festivals sa New Testament, di ba? No, piece of boots, mga ganun. Yung sacrificial system, kailangan ganito yung iaalay mo. Actually, mahirap to eh. Kasi in the time of Apostle Paul, in the time of Barnabas, in the book of Acts, meron pa ring templo. So, parang appealing pa rin na kailangan gawin yung mga bagay nito. But, my brothers and sisters, these things
gives us trouble. Ibig sabihin, ginagambala lang nitong mga bagay nito kung ano ang dapat nating ginagawa na talaga sa Panginoong Kristo. Hindi na talaga siya kailangan. No, kaya nga, sabi dito ni Apostle James, kapatid, half-brother ng ating Panginoong Kristo, no? Therefore, I judge that we do not trouble those who are turning to God from among the Gentiles. No? I judge. This is what I know about the Word of God. This is what God says. Hindi na kailangan ng mga Gentiles ang mga ritual na panghudyo. Hindi na kailangan ng mga Gentiles na gawin ang mga bagay na ito para sabihin na sila ay ligtas. Para sa atin, nakakatakot kasi, my brothers and sisters, na once na ang mga tao sa paligid ay elokwente, once na ang mga tao sa paligid ay nakakapag-present ng maayos base sa kanilang mga prinsipyo sa buhay, ang tendency nating mga tao ay makinig sa kanila dahil para bang alam na alam nila ano ang kanilang mga sinasabi. At natural yun para sa mga taong magbabahagi ng kanilang mga prinsipyo. Pero sa atin, hindi na tayo maniniwala doon unless ito po ay galing sa salita ng Diyos. No? Ito po na sinasabi ng mga Hudyo na gawin nyo to. Gawin nyo to. No? Nagbibigay gambala lang sa kanilang buhay. No? Nagbibigay lang ng perwisyo sa mga batang mananampalataya. Nagbibigay ng parang problema sa mga Kristiyano. The word trouble, no? Ano kaya mangyayari sa mga Kristiyano kapag ginagawa pa nila yung mga ganito? No? At masaklap, kailangan kong gawin ang mga to para masabi kong ligtas ako. No, kailangan magpatuli. Paano kaya ako? Kailangan magpatuli. Kailangan maging stricto sa mga pagkain, ganito, ganyan. Kailangan handa ka sa purity laws, yung paglilinis. Dapat meron kang isang malaking balde sa bahay mo para meron kang tubig na panlinis sa mga taong papasok sa iyo. No? Paano kaya pag napakarami nating festivals? At paano kaya kung tayo po ay magkakatay pa ng mga hayop dito sa ating simbahan para sabihin natin na tayo nag-worship? Isn't it hassle? Isn't it nagbibigay lang sa atin ng kuha ng oras natin? See, these are the three things. No, we will be troubled disciples kapag hindi natin alam ang pinaka-doctrine natin that we are saved by grace and by grace alone. No? In the Lord Jesus Christ. By faith in the Lord Jesus Christ. We will have a troubled time. Mauubos lang yung oras natin. Kakagawa lang ng mga ganito. Tama? Mauubos. No, imbis na ginagamit natin ay yung oras na ito ginagamit natin sa ating pagpapahinga, no? Sa ating pakikipagniig sa Diyos, no? Kailangan mo pang i-prepare yung mga ganitong bagay. 'Di ba? So, paano kaya kung tayo mga disciples, sinusunod pa rin natin itong mga to? What aspect we will experience trouble? Troubled conscience. Paano kaya pag hindi mo nagagawa ito ng maayos? At dito nakasalalay ang iyong kaligtasan. Ano mangyayari sa conscience mo? Baka hindi ka na katulog niyan. No? We will have a troubled conscience kasi nga, nakalimutan ko yung gawin yun. Nakalimutan ko, bukas pala is magkakatay ako. No? Bukas pala, kailangan ko mag-prepare ng tubig. Bukas pala, mayroong mga festivals. Kailangan ko mag-prepare. Naku po, troubled conscience na. Troubled time. At, syempre, magtatanong na tayo, ligtas pa ba ako? Kasi hindi ko nga nagawa yung mga festivals na yun. Hindi ako naka-attend sa mga festivals na yun. Hindi ko nagawa yung mga dapat kong gawin. Diba? Ang daming magiging trouble. Last but not the least, troubled mission. Alam niyo po kung bakit? Dahil meron tayong troubled time, troubled conscience, hindi na natin magagawa ang mission ng Diyos. Hindi na tayo makakapagbigay ng mas maraming oras sa pagbabahagi ng Word ni God. Hindi na tayo makakapagbigay ng maraming oras sa pagpipray para sa maraming tao. No? Matotroubled talaga.
yung mission ng Diyos, yung Great Commission ng Diyos sa buhay natin. Kapag ang mga bagay na ito ay imposed sa atin para tayo ay maligtas. Katulad ng tinuturo ng some of the believers in the church influenced by the Pharisees that time. Well, we thank God. We thank God. Because according to this verse, now therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples? Yung yoke yung nilalagay sa bakin, di ba? That neither our fathers nor we have been able to bear. Verse 11 is our belief. But we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus Christ, just as they will. Hindi naman kailangan yung mga ganitong bagay. Hindi na kailangan yung circumcision. Hindi na kailangan yung rituals. Hindi na kailangan yung festivals. Hindi na yung kailangan yung maigpit na sacrificial system. Because only we are saved through the grace of the Lord Jesus Christ. Is this freedom? Is this peace? Is this wonderful faith to a wonderful God because of our Lord Jesus Christ? Yung circumcisions, yung laws, yung purity laws, yung festivals and sacrificial system, they are just a shadow of what is to come. That is the shadow of the Lord Jesus Christ. Nagpa-circumcise ang mga Old Testament people because they want as a sign of their relationship with God. Tayo po, hindi na natin kailangan ng circumcision because by faith we have relationship with Jesus Christ, isn't it? Hindi na natin kailangan yung mga purity laws, yung mga food laws para maging malinis sa harap ng Diyos. No, dahil sa dugo ni Jesus Christ na namatay para sa atin, tayo po ay malinis na. Di ba? Old Testament things are just foreshadows of the exact substance and essence that is the Lord Jesus Christ. Medyo na-stuck ako lang. So, ang galing ng ating pananampalataya. Now, kung hindi tayo magiging troubled, we believe that our church will be strong. Strong in the right teaching, guarding believers from work-based salvation. I am thankful. I hope that you are also thankful because Jesus Christ and His work on the cross is sufficient. It is enough for our salvation. We do not need any work-based salvation anymore. These are the Word of God. Salamat po sa pakikinig. May God bless us all.